bago po tayo magpatuloy, tayo muna manalangin. Maraming salamat kami po. Ilubos na nagpapasalamat sa oras na binili nyo para po kami ulit ay makarinig ng mga salita nyo. Bless nyo po ng mga salita na mamumuhay po sa amin, sa bawat isa po sa amin. And we ask the Lord for your Holy Spirit na siya magtrabaho at lumalaw po sa amin. Even for me, you just use me as an instrument to be able to speak kung ano man po yung mga inanais namin matutunan po namin sa amin. Salamat ng Panginoon, ito pa namin dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, hello po mga kapatid, musta po ang bawang dito sa atin. Patuloy po tayo yung magsilbi sa ating Panginoon. Amen. Dahil ito po yung kalooban ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kaya may babahagi po sa oras na ito is yung pagproseso po ng kaligtasan ng bawat isa. So bago po tayo magpatuloy, ay pinapago po ng ating mahal na bishop ng kanilang pagbati sa bawat isa at kasama na rin po ang ating overseer dito sa Japan sa Pastor Edwin. Pinapago po niya sa mga isa sa amin. Okay? So tuloy-tuloy na po tayo. Sabi po sa salita ng Panginoon sa Matthew chapter 28 verse 18 na sabi po ng Panginoon, lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Sabi po sa verse 19, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng mga Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. So, doon muna tayo. So, sabi po doon na binigyan po tayo ng authority. Pinahintulutan po tayo ng Panginoon para po ipahayag, sabi po dyan sa salita niyo, ipahayag ang salita ng Panginoon. No? Kaya sa kabilang na binigyan tayo ng authority, binigyan po tayo ng katungkulan bawat isa po sa atin. Okay? Kaya pinagkatiwalaan din po tayo ng kanyang banal na salita para po ating ipahayag sa lahat po ng nasyon. No? So, hindi lang po sa loob ng simbahan, hindi lang po sa tuwing tayo po ngayon ay nagtipon-tipon para marinig ang ating salita ng Panginoon sa bawat opportunity, pagkakataon na binibigay ng Panginoon, kailangan po natin ipahayag sa ating po yun. No? So, imagine po natin ito, hindi po tayo nakakakilala, pero pinagkakatiwalaan tayo ng Panginoon para sa po sa atin. No? Kaya, mapalad po tayo dahil tayo po'y nandito, no? At tinuturuan, ginagabayan ng Panginoon para po may pahayag. Dahil sabi po dun sa verse 19 kanina na kailangan po natin na para sila po'y mabautismuhan, no? Para matanggap nila yun, kanilang salvation. No? And yung may steps po na kailangan gawin sa pagproseso po ng salvation ng bawat isa. Pero bago po tayo pumunta doon, makibukas po muna tayo sa Mark chapter 16, verse 15. Sabi po doon sa Marcos chapter 16, verse 15, na pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, kumayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. So, yan, inuutusan po tayo ng ating Panginoong Jesus na humayo. Sabi niya doon, no? Humayo po tayo, go. Sabi niya, pumunta po tayo at huwag tayo matakot na ibahagi ang salita ng Panginoon. Kaya nasaan man po tayo, sa manglulok ng mundo po tayo, ay sa ang utos ng Panginoon is kailangan po natin ipahayag itong kanyang mga salita. Bakit po kailangan natin ipahayag ang salita ng Panginoon? Dahil sa pagproseso po ng salvation ng bawat isa po sa atin, ang unang step po na kailangan ay na mangyayari is kailangan po nilang marinig, no, bawat isa po sa atin. No? Kailangan po natin
mapakinggan ang salita ng Panginoon para malaman natin kung ano man po yung mga kautusan ng ating Panginoon. Kaya sabi niya po dun sa Romans chapter 10, verse 17, na sabi niya sa Tagalog, sa sampalataya lang ang tao na maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa Kanya. Kaya yan po ang dahilan mga kapatid kung bakit po tayo inuutusan ng ating Panginoon na magpahayag ng Kanyang salita. Nang sa ganun ay makarinig po nung sila po'y makarinig at dumating po yung pananampalataya. Dahil kung wala pong mga ngaral, wala pong magtuturo sa atin, no, hindi po natin makikilala ang Panginoon. Hindi po darating ang pananampalataya sa atin. No? Katulad po sa amin, no, pinahayag rin ang salita ng Panginoon sa amin. No? Meron din pong ginamit ang Panginoon na instrumento para po ipakilala ang Diyos sa buhay na kung sino ang Panginoon sa buhay namin. Kaya ngayon po ay nananampalataya po kami. No? Kasi ganoon din po sa atin, no? Bawat isa po sa atin ay ginagamit ng Panginoon, gagamitin ng Panginoon yung instrumento para po ipahayag ang kanyang mga mensahe. Kaya hindi po kailangan na pasto ka, hindi po kailangan na hindi kailangan na may posisyon ka sa loob ng simbahan para lang po para makapagpahayag ng salita ng Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon doon na lahat po tayo ay binigyan ng authority, pinapahintulutan po ng Panginoon para po may pahayag ng kanyang mga salita. Kaya kung ano po yung mga napapakinggan natin, kung ano man po yung mga tinuturo sa atin, na salita ng Panginoon, yun po yung pahayag natin. Nang sa ganun ay sila rin po ay makarinig at dumating din po ang pananampalataya sa Panginoon. No? Kaya yun po yung unang hakbang, no, sa proseso ng ating pananampalataya sa salvation ng step. No? Yung pangalawang step naman po is sabi niya doon sa Matthew chapter 3, Matthew chapter 3 verse 11, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may isang darating ng kasunod ko, mas makapangyarihan sa kanya, sa akin. Hindi ako karapat-dapat na maging alipin ninyo. Babautismuhan niya kayo sa banal na Espiritu at sa apoy. Yung nagsasabi po dyan si John the Baptist. No? Dahil bago po nabautismuhan ang Panginoong Jesus ay pinapangaral lang ni Juan na about sa pagsisisi. No? Dahil karamihan po sa mga naunang mga tao noon ay hindi po sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya ginamit po ng Panginoon si John the Baptist para po ituro ang repentance sa lahat po ng mga tao bago po silang bago po nila gawin yung pagbabautismo. No? Kaya yung balik po tayo sa Matthew chapter 28 verse 19, yung sabi po doon na nabasa natin kanina sa verse 19. Sabi po doon na sa verse 19, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin sila ng mga tagasunod ko. Ito po sabi niya doon, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. No? Kaya yung pangalawang step po na kailangan po natin gawin is kailangan po natin na mag-submit sa bautismo, sa baptism, water baptism. No? Kaya nakarinig na po tayo ng salita ng Panginoon, tinuro na po sa atin ang kung ano man po yung mga kautusan niya. Ngayon naman po is kailangan po natin aksyonan, no? Isabuhay sa ating bawat isa po sa atin ang salita ng Panginoon sa pamamagitan po ng pagsunod, no, ng kanilang mga kautusan. Kaya ang utos ng Panginoon bawat isa po sa atin ay kailangan po natin na magpabautismo, no? Marami po sa iba, yung alam po nilang bautismo is yung binyag, yung bata po sila. No?
Pero hindi po yun yung sinasabi ng Panginoon na bautismo. Dahil ang sinasabi po ng Panginoon na sino na yung mga dapat na magbautismo ay yung mga tayo na nakakaalam o nakakarinig ng salita ng Panginoon. Dahil yung bautismo ng bata po tayo, siya po yung tinatawag na christening o pagbibigay pangalan po sa atin, yung pagbasbas, no, sa bawat isa po sa atin. Kaya ngayon po, ngayon na tayo po may edad na, alam na po natin yung tama at mali. No? Kaya tayo po yung sinasabihan ng Panginoon na kailangan na mag-submit sa water baptism. Sinong bata pa tayo, hindi pa naman natin alam ang tama at mali. No? Wala pa naman po tayong kamuwang-muwang sa mundo. No? Kaya hindi tayo pwedeng mag-repent kasi inosente pa yung mga pag-isip natin kung bata tayo. Pero tayo ngayon, may edad na po tayo, alam na po natin yung tama at mali. Tayo po yung sinasabihan ng Panginoon na kailangan po na mag-submit sa water baptism for repentance. Kailangan po natin mag-undergo ng water baptism para maproseso po yung kaligtasan natin. So without water baptism po mga kapatid, hindi po tayo mag-sasubmit sa bautismo ay wala pong kasiguraduhan ang ating kaligtasan. Kasi sabi niya po doon sa Juan, Kapitulo 3, versikulo 3, sabi niya doon, John chapter 3, verse 3, na sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi pinanganak muli. No? Kaya ang Panginoon po nagsasabi dito, mga kapatid, no, na wala pong makakapasok sa kaharian ng kanyang ama kung hindi po sila may papanganak muli, may magiging born again. Kaya reminder siya, paalala lang po sa bawat isa, ang born again po hindi po siya religion. Hindi po siya isang religion, kundi ito po ay utos ng Panginoon sa atin. Bawat isa po sa atin na nakakarinig ng salita ng Panginoon is kailangan po natin may panganak muli. Paano po tayo may papanganak? Sa pamamagitan po ng pagsasubmit po natin sa water baptism. At inulit-ulit ang ating Panginoon sa versikulo 5, sa verse 5, sabi niya po doon. Sabi po ng Panginoon doon na sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang mga hindi pinanganak muli sa pamamagitan ng tubig at banal na Espiritu. Kaya yan po mga kapatid, hindi po mapapabilang, sabi ng Panginoon, sa kanyang kaharian ang mga hindi po magsasubmit sa water baptism sa pamamagitan po ng tubig at sa banal na Espiritu. So kailangan po natin na mag-undergo, kailangan po natin na magpasuko, no? Kailangan po natin mag-submit, no, sa water baptism para sa pagpapatuloy po ng proseso ng ating salvation. Kaya yun, no? Magbigay po ako ng isang halimbawa, no, sa pagproseso. Sa isang factory, sa factory, di ba, may mga linya-linya yun. Para sa kasi sa factory, may mga products, mga produkto tayong ginagawa. No? So, bawat linya, may mga naka-assign na gagawin po sila. No? Katulad sa halimbawa sa Coke. Diba? So, yung Coke, yung Coke, yung ininom po natin na soft drinks, hindi naman po basta-basta na lang po nilalabas yun sa merkado na hindi po siya dumadaan sa proseso. Kaya mayroon po siyang dadaan ng mga proseso hanggang sa final checking bago po nilalabas yun sa merkado. Kasi kung hindi po dadaan sa proseso, yung product po ng Coke, basta na lang po nilabas sa merkado, tapos nagkaroon po ng problema, masisira po yung pangalan ng Coke. So, ganun din po sa proseso ng salvation po natin bilang isang Kristiyano. Kailangan po natin dumaan sa bawat step. No? Ang unang step is kailangan po natin makarinig. Kailangan po natin ipahayag yung salita ng Panginoon para sila makarinig at dumating po yung pananampalataya. At pag dumating na po yung pananampalataya, ang pangalawang step na kailangan gawin is
yung pagsasabit po natin sa water baptism. Bautismo, kailangan po natin mabautismuhan sa pamamagitan po ng tubig at ng banal na Espiritu. Dalawa po yun mga kapatid. Hindi po pwedeng isa lang. Kailangan na dalawa. Depende po kung paano po gumalaw ang Panginoon sa buhay natin. Kasi meron po mga iba, nauna po yung bautismo ng banal na Espiritu bago yung bautismo ng tubig. Meron na rin naman po yung iba, karamihan, is nauna po yung bautismo ng tubig bago po yung bautismo ng banal na Espiritu. So, kailangan po natin ito po yung pangalawa sa proseso ng salvation natin. At yung pangatlo po mga kapatid, is yung sabi niya rin sa Matthew chapter 28 verse 20. Sabi po dyan sa Matthew chapter 28 verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. So ito po yung pangatlong step na kailangan pong gawin natin. Is kailangan po natin ituro yung salita ng Panginoon. Katulad din po sa atin, mga naunang nanampalataya. Hindi naman po nagtatapos yung pangangaral ng Panginoon sa atin. Tuloy-tuloy po yun. Kasi sa tuloy-tuloy na pangangaral po ng Panginoon, doon po unti-unti doon po napoproseso yung ating salvation. So itong pagsunod o itong obedience po natin is dito po natin mabibigyan ng kasiguraduhan na tayo po'y mapapabilang sa mga makakapasok sa salita ay sa kaharian ng Panginoon kung tayo po'y sumusunod. Amen? Kaya kailangan po natin ituro sa kanila. Kaya hindi po sapat yung binahagyan natin sila ng salita ng Panginoon. Nagsabit sila sa bautismo ng tubig at ng banal na Espiritu, ay titigil lang po tayo. Hindi. Kailangan pa rin po natin silang bantayan. Kailangan po natin silang alalayan hanggang sa yung makita po natin sila na kaya na nilang tumayo sa kanilang pananampalataya. Dahil pagkatapos po kasi ng bautismo ay meron pong mga pagsubok na darating. Susubukin po tayo ng Panginoon. Katulad po ng ating Panginoong Jesus. Na pagkatapos po na nagsabit siya sa bautismo, sa water baptism, ay sinubok din po siya. Kaya ganun din po sa atin na makakaranas din po tayo ng mga pagsubok. Pero yung pagsubok na ipapadanas po sa atin ng Panginoon ay hindi po ganun kabigat. Pero susubukan lang po tayo ng Panginoon kung paano po natin tatayuan ang ating pananampalataya. Kaya kahit na anumang pagsubok man ang ibigay ng Panginoon, basta andun pa rin po na tayo nag-obey, sumusunod po sa kanyang mga kautusan. Hindi po tayo sabi ng pangako ng Panginoon sa nabasa po natin kanina. Sabi niya po nung nakasama po natin ang presensya ng Panginoon hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya huwag po tayong matakot, huwag po tayong mabahala. Kasi ang pangako ng Panginoon, hindi po siya bumibitaw sa kanyang mga pangako. Kaya magtiwala lang po tayo sa kanyang salita. So, yung pangatlong step is yung obedience. Kailangan natin sumunod. Kaya, kung ano man po yung mga tinuturo sa atin, sa bawat isa po sa atin, kasi pati rin po kami, ay tinuturuan ng Panginoon. Kaya kailangan po natin na magsunod sa mga utos ng Panginoon nang sa ganun ay unti-unti po tayong babaguhin ng Panginoon. Amen? Dahil sa pagtanggap po natin sa ating Panginoon, hindi naman po instant na maliligtas na tayo. Hindi po nung sinurrender natin ang buhay natin sa Panginoon, hindi po ganun na isang titik lang is ligtas na po tayo. Hindi po. Dadaan po tayo sa maraming proseso. Kasi marami pong babaguhin ng Panginoon, marami po siyang tatanggalin sa buhay natin na hindi po parapat-dapat hanggang sa yung talagang nasala na po tayo. Kasi sa pagproseso po ng Panginoon sa atin, ay sakalain po tayo ng bilog-bilog hanggang sa
wala na pong bahid ng kasalanan sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang mga makakapasok lamang po sa kanyang kaharian ay yung mga tapat, yung mga masunurin na anak ng Diyos. Kaya sa pagsisilbi po natin sa ating Panginoon, ay dito po tayo sinasala. No? Kaya hindi po nung tinanggap natin ang Panginoon, nagsabi tayo nagpabautismo tayo sa tubig at sa banal na spirito, hindi po yun. Dahil yun po yun, dito po mag-umpisa yung karera ng ating pananampalataya sa patuloy po natin pagsunod sa kanyang mga kautusan. Amen. Kaya habang sumusunod po tayo sa mga kautusan ng Panginoon, doon po tayo binamaan ng ating Panginoon. Kasi lahat po ay tatanggalin ng Panginoon. Basta hindi po niya kalooban, hindi po kaaya sa kanyang paningin, tatanggalin po niya yan para tayo po talagang mapuspos hanggang sa hanggang sa tayo po mapino. No? Kaya yun. No? Sabi po doon sa Deuteronomy chapter 12 verse 1. Sabi po dyan sa salita ng Panginoon, ito ang mga utos at tuntunin na dapat niyong sundin ng mabuti habang nabubuhay kayo rito sa lupain ibinigay sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Sabi niya dyan, ito ang mga utos at tuntunin na dapat natin sundin ng mabuti. No? Kaya itong salita ng Panginoon, pasalamat tayo kasi binigyan tayo ng Biblia na kung saan tayo saan natin i-direct ang ating Panginoon. No? Kasi ang salita ng Panginoon, ito po yung manual ng buhay natin. Ito po yung GPS, navigation ng ating buhay. No? Kung sa mga sasakyan ngayon, sa mga cellphone, meron pong mga GPS or maps or Google Maps na apps kung saan pwede po natin i-search yung mga locations na gusto nating puntahan. No? Kaya kung meron po tayong gustong puntahan at hindi natin alam yung daan, i-type lang natin yung address and then yung si Google na po yung mag-direct ng daan, tayo susunod lamang po. So, ganun din po sa salita ng Panginoon. Itong Biblia, ito po yung Google Map natin. No? Na habang pinagbubulay-bulayan natin, habang pinag-aaralan natin itong mga kanyang mga salita, ay andun po yung pagsunod natin. No? Sinusunod po natin, nag-uwi po tayo sa kanyang mga commandments. No? Hanggang sa mai-direct po tayo papunta sa kanyang kaharian. No? Kaya wag po tayo magsawa na buklatin or basahin ang kanyang salita kasi ito po yung magiging gabay po natin sa pagpunta po natin sa kanyang kaharian. No? And sabi po doon sa nabasa natin kanina na habang tayo may hininga. Amen? Kaya hanggat habang nabubuhay pa tayo dito sa mundong ibabaw, hanggat hindi pa rin po tayo nakakapasok sa kaharian ng ating Panginoon, huwag po tayong tumigil na sumunod kung ano naman po yung mga pinag-uutos sa atin ng ating Panginoon. Amen? Dahil sa pagsunod po natin, dyan po tayo magkakaroon ng kasiguraduhan ng ating salvation. No? So kung wala po yung pagsunod sa buhay po ng bawat isa sa atin, no, ay wala pong assurance. No? Parang sa mundo rin po, di ba? Pag sa mundo, ay may mga batas tayong kailangang sundin. May mga laws tayong kailangang sundin nang sa ganun hindi po tayo maparusahan. Kaya ganito din po sa salita ng Panginoon. Ang Biblia, itong kanyang salita, kanyang batas, ito po yung kailangan nating sundin nang sa ganun na hindi po tayo paluin o hindi po tayo parusahan ng ating Panginoon. No? Kundi ay kabaliktaran ng mangyari. Pag tayo po sumusunod sa kanyang mga kautusan ay pagpapala po yung mga biyayang binibigay sa atin ng
Panginoon. No? Kaya mas maganda na marinig tayo na sumunod. Okay? Kahit na yung ibang salita ng Panginoon, hindi pa natin lubos na naiintindihan. Pero pag andun po yung perseverance, yung pagpapatuloy po natin, no? Makinig at pakinggan kung ano man po yung mga mensahe sa atin ng Panginoon na unti-unti pong ipapaintindi ng banal na spirito sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya huwag po tayo magsawa. Huwag nating pagsawaan ang salita ng Panginoon. No? Dahil ito po yung salita ng Panginoon, yung ating buhay. Magbibigay ng buhay sa atin. Sabi ko nga po kanina, ito po yung manual ng ating buhay. Kaya, yun po mga kapatid, no? Na very short lang po yung exhortation at kung susundin po natin kung ano man po yung tinuturo sa atin ng Panginoon ay ito po yung magiging magaan po no, ang ating pamumuhay dahil lang kasama po natin ang presensya ng ating Panginoon. Kaya huwag po tayo magsawa. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, sumunod tayo. Huwag po kayo mahiya, sabihin mo sa katabi mo, sumunod po tayo. And sabihin rito natin sa sarili natin, susunod ako sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya, yun lang po ang may babagi ko. Maraming salamat po sa pakikinig na may naintindihan po tayo. At bago po may balik sa ating buti MC tayo ng langit. Ama namin na sa langit, nagpapasalamat sa mga salita na ibinahagi ninyo sa umaga nito. Naway iselin niyo po sa puso't isipan namin itong mga tinuro ninyo. Tulungan niyo po kami para po ito'y sa buhay po namin, may apply po namin kung ano man po yung mga tinuturo ninyo sa amin. Nang sa ganun ay magkaroon po ng kasiguraduhan ang kaligtasan po namin. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Amen. Bigyan nga po natin ng palakpak na papuri ang Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Pastor Rodolfo, sa pagbabahagi po sa salita ng Panginoon. Naway ang pagpapala ng Diyos Ama ay patuloy pong mamuhos sa iyo at sa iyong pamilya.